Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, bago tayo mag-start, just want to share something lang. So today is July 20. So kahapon yung Unibersikulo 13, nakapanood ako ulit ng live. Actually biglaan. So biglaan lang yon, hindi ko talaga akalain na manonood kami. So hindi ko alam kung may nakakilala sa akin doon, pero yun, nakausap ko lang sila doon. Sila syempre mga Motos Boys, and big shoutout kay bossing JM Lopez TV. So nakita kami doon, nakapag-usap kami. So yun, just want to share something lang bago tayo mag-start about doon sa nangyari kagabi na battle. So umpisahan natin sa Nego G versus C-Rhyme. Hindi ko alam pero siguro maraming nag-expect, since si Nego G undefeated siya sa flip top. And then ayun, after the battle, nakapag-usap din kami ni Negs. Okay, talo si Negs. Okay, so nakapost naman sa FB page ko yung mga results. So talo si Nego G. So round 1 para sa akin, kanya yun, nakuha niya yun. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, lumaylay si Nego doon, and nakuha ni C-Rhyme yun. And props kay C-Rhyme. And ayun, sabi ko nga kay Negs, bakit, ano nangyari? Yun nga, sabi ni Negs sa akin nung nakapag-usap kami, parang ang hirap daw kapag first battle kasi kailangan mong kunin yung yung attention ng crowd, 'di ba? So ayun, pero ano naman, tanggap naman ni Nego yung pagkatalo. Rounds 2 and 3 binigay niya talaga kay kay C-Rhyme talaga yun. So ayun, speaking, yun nga, since undefeated si Nego G, siguro marami nag-expect na makuha niya ulit yung panalo. Pero I want to give credits kay C-Rhyme kasi grabe yung pinakita niyang dedication doon sa battle na yun. So abangan niyo yun. Then Shaboy Cerdeyo. Baka manibago kayo sa Cerdeyo na mapapanood nyo doon. Kasi parang hindi na siya more on na comedy si Cerdeyo. Nag-focus si Cerdeyo sa mga punto at sa mga technical. So maganda yung pinakita ng laban ng dalawa, pero siguro para sa akin may mas malakas pa na Shaboy, may mas malakas pa na Cerdeyo, or nasanay lang tayo sa ganong Cerdeyo sa mga yung comedy. So, I don't know. Kayo na humusga sa pag na-upload na yon. Pero para sa akin, dikit lang yon. Pero I'll go with Shaboy pa rin. Mas maraming punto si Shaboy doon And then, Poison 13, Batang Rebelde. Ayun, tangina. Poison 13 talaga yun, malinaw. Pero props kay Batang Rebelde doon. Pumalag siya doon. Ang ganda ng sulat niya. Ang ganda ng construct niya doon. Ang ganda ng structure ng sulat niya. Panlaban talaga kay kay Poison. So I think kung mapapanood nyo yun, masasabi nyo rin na classic matchup yun. Pero ibang klase yung Poison 13 sa laban na yun. Ibang klase. Kung malakas na yung Poison 13 sa Sinyo, mas malakas na yung Poison 13 dun sa napanood nyo kay Goryo, ito malakas pa rin na Poison 13, 'di ba?
Ang ganda ng mga ginagamit niya. Ang ganda ng references na ginamit niya dito. So, abangan niyo yun. Ano pa? Next, Isabuhay. Isabuhay na ba? Isabuhay. Zaki Saint Ice. Puta. Battle of the Night. Grabing battle yun. Lahat siguro mag-agree na yun yung Battle of the Night. Tang inang Saint Ice yan. Sobrang tindi nun, men. Sobrang tindi. So, hindi na ako magbabanggit ng spoiler, pero abangan nyo yung rounds 2 and 3 ni Saint Ice. Tangina. Yun lang. Next. Sino ba next doon? Sino ba next na Isabuhay? Katana. Katana Carlito. Dikit eh. Dikit. Pero hindi na rin ako siguro kung magbibigay ng insights dito sa battle na to. Pero para sa akin, I'll go with Katana doon. Siguro mas effective para sa akin, mas effective si Katana sa battle na yon. Si Carlito kasi or si Side kasi may mga lines na natutulugan, may mga lines na siguro hindi namin nagegets. So, yun. Kay Katana, still kung sino si Katana, yun pa rin. Wala naman siyang binago sa estilo niya. So, yun. So, next. Meron ba akong hindi nabanggit? Pangatlong Isabuhay na. Tama ba? Pangatlong Isabuhay na. Lipcram K-Ram. Ayun, magugulat kayo sa pinakitang performance ni K-Ram. Kasi, although yes, may mga comedy pa rin naman si K-Ram, pero I think hindi yun yung naging highlight ng battle. Kasi more on punto pa rin. More on punto na yung yung laban ni K-Ram kay Six Threat. Parang ganong K-Ram yung na maririnig natin dito or maririnig nyo dito. So sabi nga nila yun daw yung pinakamalakas na yung laban ni K-Ram kay Six Threat. Marami nagsasabi na yun yung pinakamalakas na K-Ram, 'di ba? Pero sa tingin ko same performance yung pinakita ni K-Ram against Lipcram dito. Yun. Tapos, I think meron ako nakalimutan. Kasi, yung tatlong Isabuhay, Saint Ice Zaki, Katana Carlito, tapos, K-Ram Lipcram, nabanggit ko na. Yung tatlo naman, si Rhyme Negs, Shaboy Sardeo, tapos, Shaboy Sardeo, Poison 13 BR, Unico JD. Ayun, one-sided battle kasi hindi handa si JD. So sa mga nag-aabang ng vid, unahan ko na kayo sa mga nagro-root kay JD na magiging pisikalan, magiging dikdikan. Sorry guys, pero si JD that time or kagabi is hindi ready. So I'll go with Unico yun. Tapos yung last battle, Manda Baliw, Saito. Ito lang yung sasabihin ko bago tayo mag-start. May pinakit si Saito na 4 na babae doon. Tapos nanalikan niya lahat. So bahala na kayo mag-isip, bahala na kayo mabaliw kung paano nyo, basta I'll just open your mind. Abangan nyo yun. Saito, Manda Baliw. Round ni Saito, unang bumana si Manda. After ni Manda, sabi ni Saito, girls, puta, may umakyat na 4. Tapos sinalikan niya yun lahat. Sigawan kami doon, guys. Sigawan kami doon sa venue. Sigawan kami sa Metro Tent. Grabing Saito yun. Okay, so ayun lang. Bahala na kayo. Abangan nyo yun. Okay, proceed tayo. Isabuhay 1-on-1 tournament. Natapos na natin yung first round at uploaded na sa channel natin. Dito na tayo ngayon sa second round. Sinyo versus Andy G. Parehas sila ng estilo. So I think hindi tayo mahihirapan sa pagpili kung sino yung magiging boto natin dito or sino yung mas effective kasi parehas naman silang komedyante. So excited ako sa battle na to kung paano magka-clash yung estilo nila kasi hindi naman to style clash eh. So it's a battle of effectivity since parehas sila ng estilo. So kung ano yung mas okay na structure, mas okay na delivery, depende. So game, Andy G versus Sinyo. Round 2 ng tournament Isabuhay 2013. Unang 2 minuto ay
Game. Game. Yo. Enigma, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Paano ko pa ito bababuyin? Baboy na to. Ilang beses ko bang dapat ulit-ulitin? Bigyan mo ako ng kalabang malakas, Enigma, hindi malakas kumain. Yung huli kong nakalaban, taga Cavite. Pero yung nauna, Gapo. Tapos Bisaya, tapos Gapo. Tapos Bisaya, tapos Pango. Bano? Putang ina, Enigma, dito nakakatuwa. Please lang, ayoko na ng panibagong sumpa. Enigma, magdadalawang taon na ako sa liga. Hindi mo pa rin ako binibigyan ng labang maganda. Itapat mo na kasi yung hari ng ribat sa akin nang mapalitan na. So, noon pa lang pala, no? Noon pa lang. Kina-call out na ni Sinyo si Sidelo dito. So, ayun. At bago pa, mapunta sa punto ng panlalait, uunahan na kita. Hindi mo na pwedeng maliitin ang mga kahinaang kotang ina ka. Kasi bago mo pa maliitin, na ipagmalaki ko na. Literal pa! At baka sabihin mong payatot ako, wala kang patunay. Alam mo ba, nung nagpa-x-ray ako, yung resulta, picture ni Batista yung binigay. At baka sabihin mong model ka rin ng bench. Puta, yun ang ayokong marinig. Paano ka magiging modelo ng bench? Mukha kang logo ng Bimeg. Logo ng Bimeg, yung baboy. Gago. Sa Bisiklan, ikatlo daw siya. Pero sa flip top, ikalawa ka gago. Kasi pagkatapos ni Crazy Mix, ikaw na yung pangalawang pinakamataba dito. At wala siyang ghostwriter. Hindi totoo yung issue kay Target. Dahil bago kanya tulungan magsulat, tulungan kanya muna sanang mag-diet. Ako ay isang street fighter na merong street knowledge na tinapat sa isang Sesame Street na amoy sesame seed. Kaya kapatid, hindi sa pagyayabang, sa kamababang uri ng nilalang. Hampas lupang patay gutom na hindi kumakain ng spam. Ang kulit ng rhyming ni Sinyo dito, no? Nilalang, tapos spam. Hindi magka, ano, no? Per syllable, di ba? Spam, one syllable lang ngayon, tapos nilalang. Di ba? Ang kulit lang. Spam, mababang uri ng nilalang. Hampas lupang patay gutom na hindi kumakain ng spam. At ang lakas ng loob mo na sabihin niyang mukha mo, pogi. Sir, pakita ba't? Yung mukhang yan, pogi. Lumabang ka lang naman kay tugel ng konti. Pero kung gusto mong pumogi, bawasan natin yung ilong mo, i-donate natin kay Harlem yung konti. Okay, so sabay nating i-judge yung yung round 1 kasi yun nga sabi ko nga sa inyo, nag-expect ako ng it's a battle of effectivity. 'Di ba? So sa tingin ko medyo medyo nagpapainit pa si Sinyo dito. Hindi pa ganoon ka-epektibo. So I think we need to hear muna yung round 1 ni Andy G then pagsabay natin. Okay? So game. Hoy, Sinyo! Sa ilong kong patag, ako ay panatag. Isang singalang, tanggal ang bagabag. At sa ilong kong blakda, ito yung tanda ng pagiging Pilipino. At kung sasabihin mong napipito, Sinyo, okay lang sa akin yan, iho. Kasi alam mo bang gustong-gustong sponsoran to ng Amerikanong mga dermatologist, pero ako lang yung umayaw. Kasi alam ko at alam nyo na mawawala ng kaparehas ng ilong, si Manny Pacquiao. At ang kapal mong sabihin na pangit ako, ha? Pangit daw ako. Ang bobo mo! Kaya nga, Andy G yung pangalan ko, ibig sabihin ng G, guwapo. Guwapo. At yung pagiging gwapo ko, tol, huwag mong ginagawang topic.
traffic. Hindi mo alam kung gaano ka-toxic. Pagbaba mo ng stage, yung mga chick nagpapanik, sunod-sunod yung nagpapapik, may nagnanakaw pa ng halik. Akala mo ba, Enigma, gusto ko to? Tol, yung pagiging gwapo, hindi yan basta-basta. Hindi nyo lang alam, yan ang pinakamalaking problema namin ngayong dalawa. Itanong nyo pa kay Abra. Puta. Panis. Hindi nyo lang alam, yan ang pinakamalaking problema namin ngayong dalawa. Itanong nyo pa kay Abra. Lakas. Abra pa nga. Ikot may paliwanag. Mga babae, ako palagi ang hinahanap. Tol, at alam mo ba, simula pa ng pagsanli ko dito sa flip top, wala nang humpay na pambababoy. Bakit? Ano bang tingin nyo kay Crazy Mix? Kay Nothing Else? Kay Picoy? Baboy. Ha? Sa susunod, kung manlalait ka ng mataba, tumingin ka muna sa Akala iba. ko. Akala mo ako lang yung nasasaktan? Nasasaktan din sila. Galing. At yung ghostwriter na si Target. Tol, kung ghostwriter, nagkamali ka ng info, sir. Sa lahat ng mga taong nandito, aaminin ko na, meron akong ghostwriter. Pero si Silencer. Kaya nga hindi siya nagpapapanalo dahil kapo-focus niya sa akin. Dahil sa disiklala ko lang daw yung bigatin. At nauwi tayo pala. Unang laban ko sa isa buhay. Tinagtad ako ng darat. Atras ako, sabi ko, wag! Pero sa mukha pa rin ako sinuwag. At iwan pa ng isang malaking tanong. Hango sa pangukong ilong. Ha? Sabay bitaw pa ng pinagkaintan ka ng karangalan at kagalingan di ka pinarangalan, pinangalanan ng mga tanga, wala ako doon, pero doon isa ka. Ayun, Laglag. Ang gusto ko lang ipakita na huwag kang masyadong overconfidence payak. Pagkat si Andy G naka-defense sa mga nonsense mong ribat. O di ba't, ikaw na lang daw ang natitirang magaling na pambato ng mabalakat na kapag nagbubuhat sa gym, di na nagbibrip diretso cycling. Hindi kasi Felix, pero yung titi mo bakat. Atat na atat si Patpat na Felix, makatapat ng mga sikat na sikat. Sa wakas, natupad na sapagkat natapat ka na rin sa angat at mabigat. Oo, ang kilo. Kaysa sa'yo, PF Pro Palito. Kahit 3 dekada ito magbuhat, dito magiging bato-bato. Kasi sa hulma ng katawan mo, mas lamang ang buto-buto. Hindi ka halatang nag-workout, mukha kang gumagamit ng bato. Payat na macho, gago, hindi yan totoo. Ikwento mo na lang yan sa mga fans mong uto-uto, baka maniwala pa sila sa'yo. Ha? Tapos sabi ng mga fans nito sa Facebook, wow, si Idol Senyo kapag bumabattle, iba na yung level. Gago! Panlinis ka lang ng banyo, Mr. Muscle. Yung mukha mo bukol-bukol parang hinataw ng dumbbell. At ganyan na ganyan dati yung katawan ni Herbert Bautista bago siya maging Captain Barbell. Ha? At isa kang inutel na may utak na gabutel. Kasi nung battle nila ni Batang Rebelde, pinangalandakan niya pala nag-lose daw siya ng 155 pounds. Kahit ikwento mo sa pagong, hindi maniniwala. 155 pounds, yung saktong timbang mo, dapat matagal ka nang nawala. Ha? Time. Okay. Round 1, bibigay ko kay Andy G. So, back hit. So, mas klaro sa akin nung narinig ko yung round 1 ni Andy G. So, sabi ko, round 1 ni Sinyo, nag-expect ako ng same performance kay Andy G. And yes, ayun yung nangyari. Ayun yung napanood natin. Pero, may kita mo na may kita mo na mas effective si Andy G. Sabi ko nga sa inyo, it is a battle of effectivity kasi hindi naman sila style clash talaga. Hindi naman sila magkaiba ng estilo. So, since parehas sila ng estilo, mas mapapadali kung sino, mas mapapadali para sa atin kung sino yung iboboto natin sa battle na to. And nakita kong lamang na lamang si Andy G doon. Kay Sinyo kasi
sabi ko nga, parang nagpapainit pa siya dito. Hindi pa ganun ka-epektibo yung mga ginamit niyang mga linya para kay Andy G. So, I think, yun lang yung masasabi ko sa performance ni Sinyo. Unlike kay Andy G, marami kang pwedeng sabihin. Andun yung effect sobrang effective. Rebuttals. Di ko nga alam kung freestyle yung iba dun eh. Kasi, sakto eh. 'Di ba? Yung ibang linya kasi ni Andy G, parang rebat sa round ni Sinyo. So, I don't know if that's a freestyle or coincidence lang na ganun yung sulat niya. 'Di ba? Yung about dun sa ghostwriter target, 'di ba? We don't know if ganun talaga yung sulat niya eh. Pero sa tingin ko freestyle eh, 'di ba? So ang ganda, ang linis, 'di ba? So makikita nyo doon na ang ganda ng pagkakasulat ni Andy G doon. So I think sa haymakers, sa punchlines, sa comedy, angat na angat si Andy G doon. So ako para sa akin sa preference ko, I'll go with Andy G sa round 1. So kayo kung mas natripan nyo yung round 1 ni Sinyo, it's all up to you. Pero para sa akin, nakita ko na lamang si doon, si Andy G sa sulat, sa performance. Actually, performance especially, 'di ba? May rebuttal si Andy G. Tapos ang ganda ng performance niya, malinis. Kain na kain talaga. So I'll go with Andy G dito. 9-7. Round 2. Sabi niya, yung G sa pangalan niya, guwapo. Guwapo. Gago mas bagay doon, Andy Gago. Kasi sunod-sunod daw yung nagpapapicture at nagpapapik. Ang cute mo kasi, mukha kang pink na biik. Wala mo ng tropa-tropa tayo galit-galit. Mga bara ko dahil patugmaan ni Looney sa pagkadikit-dikit. Habang mga linya mo parang pok-pok gamit na gamit. Kumpara sa mga punchlines ko, parang shota ko kabit-kabit. Sinong ba ko ngayon? Kaya kahit umalis na lahat ng mga tao dito, tayo na lang ang matira at wala na mag-host. Kahit makuha na magsarado nitong venue, di tayo po pwedeng maging close. Kasi lyrics mo sumasalamin sa pagkatao mo. Gusto mo ipaliwanag ko kung paano? Kasi lyrics mo mababaw, parang kaligayahan mo. Lyrics mo walang laman, parang taba mo. Lyrics mo puro katatawanan, parang mukha mo. Sa madaling salita, lyrics mo walang kwenta, parang buo mong pagkatao. Kasi kung inaakala mo na kaya mo ko, nagkakamali ka bro. Hindi ako makikipagkengkuyan sa'yo sa buong gabi na to. Dahil kung inaakala mo na mahina ako tulad nun, nagkakamali ka dun. Meron na talaga kaming balak bago pa mag-umpisa ang kompetisyon. Double D para sa 2x2 at sa isa buhay ako magiging kampyon. Kaya ngayong taon, Central Luzon ang magiging overall champion. Kaya tumigil, magtigil, itigil, tigilan muna. Hindi ko ugaling-ugaliin ang ugali ng iba. Kasi si Real Talk, kung sinong sikat, yung estilo nyo, ganun din. Nung sumikat si Balakid, lahat kayo gustong magmalalim. Nung sumikat si Looney, halos lahat nagra-rap ng may multi. Nung sumikat si Smaglas, lahat ang bibilis at ang aangas. Putang ina mo, pag sumikat si Righteous, gusto ko gumanyan ka. Gumanyan ka. Pero seryoso, nag-a-addict ka ba? Kasi mukha kang lulong. Yung kutis mo parang maong. Yung ilong paurong. Parang ngayon lang umusbong, bunga nga lang yung pasulong. Kaya sa bagong mayor at vice mayor na Maynila, may request po ako. Kung magkakaroon po kayo ng unang project, please lang po unahin nyo yung ilong nito. Kasi nag-aalala ko pag nino-nosebleed ka. Sa laki ng ilong mo, siguradong malo-low blood ka. Gago kasi inyo. Oo, sa ngayon, lyrics ko ang nakakatawa. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng laban natin na to, ikaw na yung pinagtatawanan nila. Kasi, kung si Smaglas ang bakit na grappler ng rap, ako ang taguro ng flip-top. Dahil mapamamagal, mabilis o may tono man ang kanta, hindi ko naman kayang gawin yon, kaya putang ina ka.
Gago. Okay, mas effective si Sinyo dito. Mas kumokonekta. Pero hindi pa rin natin sigurado kung ibibigay natin kay Sinyo to. Pero sa tingin ko, mas okay, mas malakas, mas effective. And tama nga yung sinabi ko na feeling ko nagpapaina pa si Sinyo sa round 1. Pagdating sa round 2, ayun. Sobrang sobrang laking jump nun from his last round performance. Ganda na itong round 2 ni Sinyo. Effective. Tapos, feel ko, mas direkta pa. Pero yun, sabi ko nga, depende pa rin sa magiging performance ni Andy G. Kaya pakinggan natin Andy G dito. Pogi. Pogi mo, Teng. Tol, eto. Game? Game. Kapag sinabing Kapampangan may dugong aso. Totoo. Pero si Sinyo hindi lang dugo, pati mukha aso. Tapos, alam mo ba na pag kinumpara ang Maynila sa Pampanga, lagi kaming lamang. Kasi sa amin yung ebon, lumilipad na, sa inyo itlog pa lang. Yung teti sa amin, gumagawa na ng bata, sa inyo tulay pa lang. At dito sa Maynila, PSP, iPad, Galaxy ang nilalaro ng mga bata kahit saan kang pumuntang lugar. Sa inyo sa Pampanga kakaiba. Ang nilalaro ng mga bata, batuhang lahar. Ha? Tapos sa Senator Lito Lapid, hindi mapagkakailang galing sa lugar ninyo. Kapag bumitaw ng English, the best. Sinyo. Tapos, tol, ito Tapos ang lupit kasi sabi niya meron daw forklift. Ang kulit. Tapos, tol, ito. Sabi ng nanay niya, pag binibigkas nila yung salitang ahas, ang lumalabas, aas. Di ba? Sabi ng nanay mo, Diyos, kung sinyo, wag kang pupuntang damuhan, baka matuklaw ka ng aas. Tapos, pagkatapos, eto, ang sabi ng mga bata, ikaw sinyo, mukha kang timawa. Tapos nakasalamin ka pa, mukha kang bulag na gala. Oo, si Andy G, at kapal pa ng mukhaan mo si Enigma kung bakit ka natanggal sa bench. Wala kang utang na loob, hayop. Kaya ka tinanggal sa bench kasi mag-e-endo ka na raw, di ka pa rin marunong magtiklop ng damit. Tapos nahuli ka pa ng manager mo, talagang sobrang bad trip. Kasi nakita ka niya sa fitting room, sinusukat mo yung mga brief. Talagang laugh trip. Kasi yung nakita mo yung manager mo nakatingin, yung brief agad-agad mong huhubarin. Nagulantang yung manager mo kasi pagbigay mo nung brief, may nikotin. Putang ina mo, hindi ka nagyoyosi pero yung brief mo may nikotin. Tindi mo rin. Pero syempre, iriribat ako niyan. Okay lang, yung brief ko may nikotin. Pwede na rin. Kasi yung brief ni Andy G, Picos Machine. Tangina mo, wag mo akong papasakalihan ng ganyang ribat. Baka patikimin kita ng uppercut na konyak. Ha? Tandaan mo na hindi ka mukhang gangster. Mukha kang may sakit na lang cancer. Sa sobrang payat mo nung nagtrabaho ka sa bench, yung mga customer na pagkakamalang kang hanger. Tapos sa lugar nyo, pag nagbilang, netong, adwa, klu. Diyos ko, hindi ko na itutuloy. Ang hirap din kasi ng lingwahe nyo. Malamang mastering ko na lang talaga yung salita ng mga Ilonggo. Malambing pa yung tono, babagay pa sa ilong ko. Gusto nyo, sample lang ko to? Deep po, takagitsin nyo! Mayo ka lang mangikay sa ilong ko nga pango. Lantawa ba lang itsura mo to? Itsura mo daw, ido. Grabe ang niwang ng lawas mo to Daw may hapo lang ba? Daw wala ka, uni sa katuig. Grabe ang diet mo, Migs. Huwag ka, noon mo'y tubig. Ha? Well, alam ko na wala kayo naiintindihan sa mga ginahambal ko to. Pero you better keep in touch. At sasabihin ko lang yung sinabi mo kay JT. Fuck you very much. Okay, so ito, klaro. Kung yung round 1, klaro na Andy G yun. Round 2, magiging ganun din yung score. Pero, Sinyo naman. 9-7 in favor of Sinyo. So, 9-7 round 1, Andy G. 9-7 round 2, Sinyo. So, tie sa 16 points. Lumaylay yung performance ni Andy G dito. Ang ganda ng round 1 niya. Tapos, pagdating sa round 2, laylay. Diba? Ang laki nung jump. Laylay talaga. Then, kay Sinyo naman, level up. Ang laking gap din noon from round 1 to 2. So, hindi ko na rin masyadong explain pa. I think obvious naman na
obvious naman na mapapansin nyo na laylay yung performance ni Angie D dito. 'Di ba? Yun, sinyo. 9-7, 16 points all, round 3, deciding round. So, let's go. Game. Sabi niya kanina, aas. Ako na magpapaliwanag kung ba't yung Kapampangan walang age. Alam mo kung bakit? Bakit? Dinonate ko lahat kay paring Triple H. Kago. $619 kita, gago pa. Yo. Tamang-tama. Meron kang tamang-tama. Pero wala ka ng ibang tama bukod sa tama mo, kaya tama na, baka tamaan ka. Kasi minsan tama rin na tama rin. Kumbaga tama din na tama din. Kasi kanina ka pa nandito, pero wala kang dating. Sa tagal at sa dami ng naging laban mo sa flip top, wala kang narating. Para kang diabetic na may sugat, matagal kang gumaling. Nice. Ako, nag-improve na ako nung una akong nadapa. Kasi masyadong pabaya. Pero patunay lang yon na kaya kong gumitna. Di man ako maghanda, kaya kong makipagdigma. Kaya taba, nakuha mo ba yung gusto kong sabihin? Kung nakuha mo, pakibalik na lang sa akin. Ay, gago. Ang punto ko, sa sobrang husay ko mag-freestyle, yung iba kong freestyle na pagkakamalan ng written. Oo, veterano ka na sa flip top, yun ay aking inaamin. Pero mas nagmukha kang underdog nung itinapat ka sa akin. Huwag kang mangmang. Wala akong ibig sabihin o gustong palabasin. Ikaw lang. Ikaw lang. Mas magaling talaga ako sa'yo, huwag kang hangal. Dahil sa sobrang galing ko, di na ako tinatanggap sa hospital. Hospital ang Kaya putik. kukulangin kahit sino pang nakasali sa isa buhay na to. Kung gusto mo ngayon pa lang, isa-isahin ko na kayo. Balakid! Malalim ka sa mga tao, yun ang tumatak. Pero iba pa rin ang lumalabang ka na may taong pumapalakpak kasabay ng halakhak. Jokes over bars, balakid, o bars over may muscle. Walang kwenta yung bigat ng bars mo, mas mabigat ang aking barbell. Rudik, tanga ka ba? Magpapangalan ka na lang, tunog titi pa. Magkatuluyan sana kayong dalawa ni Dikta. At si Gispat sana ang iyong mapangasawa. Aklas! Wala akong pakialam kung marami kang kaibigan na insekto ngayon. Dahil ikaw din yung papatay sa mga yan. Kasi hininga mo, baygon! At wala akong pakialam kung marami kang kaibigan kakaibang hayop. Gawan mo ng pelikula yan. Ang gawin mong title, Aklas in Wonderland. Jade Moon, walang gwapong negro, gago. Kung meron man sa flip top, di ikaw yon, si Saito. Anis. Kasi gwapo daw siya. Nakuha niya pang isigaw. Pero sa lahat ng kulay ita dito, ikaw lang yung pormang badyaw. Flip G! Panginoon ng letra, walang hiya. Itsura mo magiging resulta pag pinagsama ang 8 sumpa sa isang mukha. Spade! Kung inakala mong spade ang pinakamataas sa baraha, nagkakamali ka, sir. Tandaan mo, sa bawat deck ng baraha, Joker. laging nasa taas ang Joker. Okay. Andy G! Putang ina, wala akong maisip sa'yo! Kaya simple na lang, fuck you! Oo, mukha kong aso. Ikaw di ka baboy, isa kang kabayo. Kasi kahit hippopotamus yung katawan mo, yung ilong mo pang makibaho. Okay. Ang haba nung ang haba nung line ni Sinyo about dun sa mga remaining MCs dito sa Isa Buhay, no?
Aklas Jadewon, Rudik Flick G, Balakid Spade, no? So, ang haba. Tapos pagdating kay tumatama sa mga battle MC na binanggit niya. Tumama kay Rudik, tumama kay Flick G. Tapos pagdating kay Andy G, parang ayun lang, no? So, para sa akin, maganda sana eh. Maganda yung nabuong imagery ni Sinyo. Maganda. Parang, inaabangan na eh. Katulad ako to be honest, inabangan ko kung ano yung sasabihin niya kay Flick G. Na, ano kayo sasabihin niya kay Flick G? Tapos, ano kayo sasabihin niya kay ganito kay... kaabang-abang na eh. Tapos, biglang, syempre, nung kay Andy G na ako, to be honest, habang nakikinig ako, sabi ko, ano kayo sasabihin niya kay Andy G? Tapos biglang ganun lang, no? So, alam ko estilo ni Sinyo na ibaliin yon, no? Kumbaga sinadya ni Sinyo na baliin yung ganitong punto kay Andy G na wala na lang. Kasi wala namang kwenta. Parang ganun yung pinupunto niya. Pero I think much better kung may mas malakas na punto si Sinyo doon sa kay Andy G, 'di ba? Tsaka yun na yung pinakapang close out niya, no? Malakas sana eh. So, malakas yung gitna. I mean, malakas yung nag-umpisa si Sinyo doon sa MC reference pero natinapos niya ng laylay, 'di ba? So, ayun, mahirap mag-judge ng round 3 nang hindi pa natin napapakinggan yung Andy G, pero sa tingin ko hindi ganito kalakas yung round 3 ni Sinyo kasi binigyan natin ng 9 points yung round 2, 'di ba? So sa tingin ko yung round 3 niya is hindi enough para pumantay dun sa round 2 niya. So tignan natin round 3 ni Andy G. Game. Ito ang sabi niya. Naalala niyo ba to? Ito ang dahilan kung bakit sa Pilipinas wala si Batista. Anak ng puta, nakakatakot ka. Nakakatakot ka sobra. Ngayon makakatapat mo na ang isa si Penakang magaling mag-rap at may kataga na never give up. John Cena. Tangina mo, wag mo akong minamalit sa inyo dahil kayang-kaya kitang palagan. Kung magkakipitan at magkasindakan man dito sa gitna ng stage, Enigma, lumayo ka ng bagya dahil mapipilitan ko itong dagat. Dadaganan kita po. At mahirap ka raw magapi. Mahirap ka raw magapi. Kasi marami kang sapi. Pero speaking of sapi, bakit yung spirito ni Balakid di mo kayang tawagin? Bakit? Kasi madilim. Bakit? Kasi yung pagmamalalin di mo kayang gawin? Pwes, kung hindi mo kaya ako ang tatawag. Pero, utang ina, ang lupit mo ah. Pwes, kung hindi mo kaya ako ang tatawag. Pero hindi na ako magsusuot ng salamin. Kasi nalalaglag. Ayaw magtawa na. Tatawa na lang ba tayo? Tatawagin ko ba o hindi? Tatawagin ko ba o hindi? Tatawagin ko. Tinatawag ko ang espiritu ng sinaunang tao si Balakid. Sumabi ka sa akin ngayon. Now na! Ano, Sinyo? Kaya pa? Chine-check ko lang. Baka gusto niyang sumuko na lang. Dahil sa pagbigkas kong banayad, Ang gago. dahil sa pagbigkas kong banayad, sa kanya'y intense na to. North Cubes lang ang katapat mo. Kapampangang bulalo. Ano raw? Ano raw? Okay. Ano raw? Ako nga pala si Balakid. Yung butas yung salamin. Na sa sobrang lalim, hirap ng maunawa. Nung huling laban ko kay Jean Tulala, nung binitawan ko yung Bakunawa. Alam niyo ba yung Bakunawa? Alam niyo?
Binakunahan yung tutang nagmumutang kasi nakakaawa. Bakunawa. Putang. Ang lalim. Ang lalim nung tol. Buti na yung kaluluwa ko mawala. Pero sa pagpasok ng espiritu na sa akin ni Balakid, wala akong hangaring maitim. Gusto ko lang sagipin ng mga emsing nalunod na dahil sa sobrang malalim. Di ba? At alam mo ba, sinyumpan nyo, hindi pa man tayo nagpapang-abot, nag-text na sa akin si Cynthia na kapag nakalaban daw ka, rekomenda ka na sa foundation niya at siya na yung bahala. Kasi sa bago niyang komersyal, mas ito yung kapanipaniwala. Mukha ka kasing nakakaawa tapos may karamdamang malala. Kasi bawal doon ang mataba. Ha? Ano? Ha? Mukha kang nakakaawa tapos may karamdamang malala. Sisikat ka rin doon, huwag kang mag-alala kasi simple lang naman yung pagagawa. 3 ubo lang. Isang buntong hininga. Sabay sabi ng sa foundation ni Villar, tuloy-tuloy lang ang gamutan. Hindi lang sumasagip ng tambay, sumasagip pa ng buhay. O, diba, tibay? Pero to sa galing mong umarte to, artistahin ka talaga. Hayaan mo pag nakita ko yung tropa kong direktor, i-recommenda kita na ikaw na yung gawing leading man sa gagawin niyang pelikula. Ang title, Ang Huling Landi ni Lola. 88 na yung lola tapos ikaw ang ruromansa. Ang eksena, didilaan mo yung likod ng tenga, hindi mo titigilan hanggat hindi tumitirik yung mata. Ha? Ano, gusto mo ba? Tangina mo, choosy ka pa? Tangina, bago matapos, nahuli rin pala ito ng LTO, nakasuot ng helmet, may sisi, ang bilis ng takbo, nakamotor. Ang kaso, overspeeding talaga naman daw sobrang karipas. 180 km per oras. Partida yung motor, walang gas. Ako pa yung angkas. Ha? At bago matapos ang round 3, may sasabihin lang ako. Matalo manalo sinyo. Magkaibigan pa rin tayo. Yo. Okay. Dikit. Ito yung pinakadikit na round. Round 1, one-sided na para kay Andy G yun. Round 2, one-sided, Sinyo yun. Malinaw naman na Andy G at Sinyo yung rounds 1 and 2. Pero pagdating sa round 3, dikit eh. Dikit. Sabi ko nga sa performance ni Sinyo, 'di ba? Hindi enough yung round 3 ni Sinyo para pumantay dun sa round 2 niya. I think better or best round ni Sinyo yung round 2. Tama? O, round 2. Parang lumaylay ng konti. Ng konti lang si Sinyo sa round 3. And then, round 3 naman ni Andy G, sobrang hirap mag-decide. Kasi, sa first half, matamlay eh. So, sa tingin ko, iniisip ko na baka magtuloy-tuloy yung ganong performance ni Andy G. But, nakuha ni Andy G yung momentum sa pagtawag ni Andy G sa espiritu ni Balakid. Nakuha niya yon. Nakuha niya yung momentum, nakuha niya yung effectivity ng round na yon. I mean ng lines na yon. Maganda yon. Pero after nun, yung, diba, umalis na daw yung espiritu ni Balakid. After nun, nawala yung momentum. So, okay na eh. Maganda rin, nakuha na ni Andy G yung momentum, pero after nun, nawala. So, para sa akin, meaning, effective lang si Andy G kanina sa round 3 nung ginagaya niya si Balakid. Pero nung hindi na niya ginagaya, parang nawalan na rin ng effective. So, ng effectivity. So, in short, dikit to. Pero I'll go with Sinyo sa round 3 sa score na 8-7. Dikit, sobrang dikit. Siguro kung nagtuloy-tuloy si Andy G sa hanggang matapos yung round, siguro baka idikit ko to na 8 points eh. Pero sa tingin ko, I'll go with Sinyo dito. So, yun. 2 and 3 Sinyo. Strongest round ni Andy G yung round 1. Strongest round ni Sinyo yung round 2. Pinakadikit, sobrang dikit na round is round 3. So, ayun. 1 Andy G, 2 and 3 Sinyo.
score is 8-7. So that's 16 plus 8. 16 plus 8, 24. Diba? 24 to 23. So 1 point ahead lang. Sinyo. Flip top, isa buhay, turn up, mag-ingay, isa pang best. Grabe, Sen, sana nga may OT. Para I see. Pero, dahil hindi pwede magka-OT ang boto, 4-1. 4-1. Para I see nyo. Ang layo, 4-1. Ina-expect ko, 4-1, so 5 judges. Ina-expect ko 3-2 yun, or ano. Diba? So, yun. 4-1. Modelo at shit na kamis bumatel. Rebattle madali lang. Nasa taas nga ng deck yung Joker pero sa laro wala yung bilang. So, abangan nyo. At ang binoto ko sa inyo kasi Rebat, puntos. Andy G, bars, puntos. Sinyo, bars, puntos. Sa consistency, pareho. Yun nga lang, mas pumabor ako kay Sinyo sa mga binitawang punchline. Kaya yun ang binoto. Yo, smart left. Binoto ko si Sinyo. Bale, round 1, binigay ko kay Andy G. Malakas yung round 1 ni Andy G. Alam naman natin Tama. na strength ni Sinyo yung rebuttal. So, sa una, hindi niya pa naipakita yun nung round 1. Pero nung round 2, ayan, pumalo na siya ng rebuttal. Pero sa round 3 talaga nagkatalo. Round 1 kay Andy G. Round 2 kay Sinyo. Round 3, Sinyo pa rin ako. Yun, Parehas kami boto ni Smag. Classic to, isa pa sa mga malaking ambag dito sa Isa Buhay Tournament. Sinyo, Andy G. Pinoto ko si Sinyo kasi Because machine. hindi, pero si Andy G magaling din. Halos dikit eh. Gahibla lang ng buhok yung pagitan kung pwede man lang mag-OT. Sana Doon ko lang kakonti. mag-OT. Sa timbang lang magkalayo eh. Oo, pero si Sinyo kasi gumamit siya ng mga, kumbaga sa balasador ng barahan ng sakla. Gumamit siya ng technique. Ako si Shay. Siguro by this time, nakalabas na yung album ko. So, check nyo lang yung Facebook para maging updated. So, Sinyo versus Andy G isa buhay tournament. Ginudge ko yung battle round per round. Siguro ako lang ang nag-iisang bumoto dito kay Andy G. So, i-explain ko bakit. Unang-una, by punchlines, lahat sila parehas na maano. Siguro sa round 1, maiksi lang yung time ni Sinyo. Mas maraming time si Andy G. So, ibig sabihin, mas marami siyang nagawa on that round. So, that's Andy G. Round 2, para sa akin, Sinyo, lamang na lamang. Kung mapapanood yung video, base na lang na, hindi ko binabase sa reactions, pero mas tahimik yung sa round ni Andy G. So, ibig sabihin, mas malakas yung ano ni Sinyo, para sa akin. Sa round 3, binigay ko kay Andy G. Parehas lang sila sa punchlines, no? Lahat patok lahat may reactions, lahat pasok. Kaya nga lang, yung kay Sinyo, mas marami, halos kalahat, patama para sa ibang MC. Yes! Ang kay Andy G naman, same amount, kaya lang, lahat naman direkta kay Sinyo. So, para sa akin, mas effective yun. So, 2-1 Andy G. May punto may punto si Shay doon na yun nga yung sinasabi ko sa inyo effective yung ginawa ni Sinyo doon sa sa pagbabanggit sa ibang MC. Pero siguro much better nga para sa akin kung yung patama niya kay Andy G is malakas din. 'Di ba? Kasi binali niya nilay niya yung ender 'Di ba? Yun ayun sa akin. Pero ang ganda nung punto ni Shay dito. Actually, agree ako sa judging niya na ganun talaga yun. Ganun talaga na, yung, especially sa round 3, ganun talagang judgment yung kailangan sa round 3. So, bakit hindi ko ganun yung pagtingin ko doon? Nasabi ko naman na malakas yung pagbabanggit ni Sinyo doon sa mga remaining battle MC na nandito sa second round ng tournament. Pero, ayun nga para sa akin kasi, mas effective siya before pa mangyari yung pagbabanggit niya. So para sa akin nakapagpondo na si Sinyo kasi ng mga punchlines, may mga ng effective. Tapos yung kay Andy G naman, kaya ako naman siya para sa akin the same performance sa mga past rounds kasi
yung mga malalakas na linya ni Andy G is nandoon sa Balakid reference. And then, after nun, nung hindi na siya nag-Balakid reference, nawala na. So, hindi, para sa akin, hindi enough yung mga nagawa ni Andy G na Balakid reference dun sa Napondo, tsaka dun sa nagawa ni Sinyo sa round 3. Diba? Sabi ko nga, dikit eh. Sobrang dikit. Sabi nga ni Saito, gahibla lang. Sobrang dikit talaga ng battle. Mas lumamang lang talaga sa akin si Sinyo. So, either way eh. Kaya nga nagulat ako, bakit 4-1 eh. Possible 3-2 pa nga yan eh. Diba? So, pero props kay Shay, yung ganda ng explanation niya. Honestly, mas masarap sana ng o mas madali yung pag-judge kung, ayun, syempre, respeto kay Andy G. Mas masarap kasi mag-judge pag hindi mo kilala parehas yung tao eh. Babase mo na rin sa pinakita. Kapag ipapakilala ka nung ginawa mo. So, binilang mo na lang sa dami nung useless yung dami ng pinakawala mo mga blow. Gusto ko yung tama. Kasi mas maano yan eh. Mas sarap naman yung tama. So, yung kay Sinyo, okay, pares na marumiribat, pero yung yung bilis nung execution, yung labas kaagad ng yung pinaka-keyword. Kapag maganda yung salansan, at the same time, okay din yung kay Andy G. Pero yun nga, hindi ko kilala si inyo eh. Yun nga, pinakilala siya nung pinerform niya ngayon gano'n. So, respeto sa kanila parehas. Hopefully, sana. Kaso nga lang, maliit na talaga itong stage na ginagalawan natin. Magkikita lahat. So, yun na lang. Respeto sa lahat ng mga bumabattle. Pero yung binoto ko si then Andy G, di sigla ng respeto pa rin. Nakakatuwa. May mga respeto na sila ngayon. Ayan. Salamat. Pagmamahal yan. Manit sa mga sasabihin. Okay, so iba yung explanation niya dito. Kapares ko na boto si Smaglas. Gusto ko yun naman yung opinion ni Sheiji sa round 3. So yun lang. Hindi ko na patatagalin pa to. So I think nasabi ko naman na umabot tayo ng 50 minutes na usapan. So pasensya na sa intro ko na medyo napahaba at least na nalaman nyo kung ano yung ganap kahapon sa event. 'Di ba? So yun lang. Kita-kits tayo sa next na review. Aklas J dun tayo bukas. So yun. Kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.